Well. Narito na naman po tayo. Ito ang inyong kauntahan, Kuya Clerby po. Ngayon ang ating tatalakayin, karugtong lamang ng mga tinalakay natin noong nakaraang issue. Ito ay tungkol sa sinabi sa akin ng Supremo. Kung bakit Supremo, hindi ko alam bakit Supremo ang tawag sa kanya. Sa totoo lang, talagang namangha ako sa mga sinabi niya sa akin. Lalo na yung mangyayari sa hinaharap. Mangyayari sa ating bansa. O mangyayari sa buong mundo. Minsan kinukulit ko siya kasi gusto kong malaman yung malinaw yung mga sinasabi niya. Subalit kapag nasabi na niya, hindi niya na inuulit. Tuloy-tuloy lang kanyang pagkukwento. Ngayon dumako na tayo dun sa sinabi niya sa akin. Ang mangyayari sa hinaharap. O yung mangyayari sa akin. Sinabi rin niya yun. Ayon sa kanya, magkakaroon daw ng kaguluhan. Ito ay paglampas daw ng 1999. Dito'y magsisimula ng magkaroon ng iringan ng bawat bansa. Marami rin siya sinabi sa akin na mga sakit, kagaya ng dengue, yung COVID-19, sabi niya sa akin yan. Pero ang sabi lang niya ay COVID. At marami pa na may kinalaman sa mga sakit. Ayon sa kanya, magiging lubos na ang talino ng tao at matutuklasan ang gamot sa lahat ng uri ng sakit. Kahit anong sakit, cancer, leukemia, diabetes, high blood, organ failure, or everything, sakit sa puso, magagamot daw ng gamot na ito. Subalit ayon sa kanya, bago raw maperpekto ang gamot na ito, magkakaroon muna ng matinding kaguluhan dahil bunga sa gamot na ito. Magkakaroon daw ng matinding epekto sa mga unang taong tuturukan ng gamot na ito. Tinanong ko sa kanya kung anong klaseng gamot hindi naman niya sinabi. Basta tuloy-tuloy lang siya sa pagkukwento niya. At nagkaroon niya ng epekto. Malaking epekto sa tao. At dahil ang gamot ay hindi pa perpekto,
at tinetest pa lamang. Ang epekto nito, kayo ba'y naniniwala sa mga zombie? Ganon ang epekto nito. Na giging parang zombie ang mga tao. At kakalat ito sa buong mundo na parang isang virus. Subalit ito yung epekto ng nasabing gamot. Nagkaroon ito ng epekto sa ating metabolism. Gandun din sa ating antibodies. At gusto lang parang patay na ang tao na hindi na huminga at halos hindi na nagpapangsyon ang mga organ sa loob ng ating katawan. Subalit, ang nakakapagtaka, nakakalakad to. Nakakapatay pa nga ito ng tao. Ngayon naalala ko yung mga napanood kong zombie film. Sabi ko nangangagat pa ito at mahahawa ka dahil sa kagat nito. Ngumiti lamang siya at hindi niya sinabi kung sa ganoong paraan mahahawa ang isang tao. Nagpatuloy siya sa pagkwento. At talaga namang halos kalahati o mahigit pa sa kalahati ng populasyon ng mundo ay naging mga zombie. At tatawagin nga nila itong zombie apocalypse. O parang katapusan na ng mundo. Tumagal ito ayon sa kanya, tumagal ito ng 10 hanggang 15 taon. At doon pa lamang na perpekto ng mga scientists ang gamot na sinasabi ko. Kasi alam nyo, kasi pagka hindi na nga naman namamatay o hindi na nagkakasakit ang tao, parang zombie na. Ibig sabihin, hindi na nagkakasakit. Ganun nakatindi yung metabolism natin saka yung antibodies. Talaga namang malupit, hindi na tumatalab yung mga sakit. At di nga naglaon ayon sa kanya, nadiskubre rin ng tao ang tamang formula o tamang gamot o tamang timpla sa nasabing gamot. At dito, nanumbalik na naman sa normal ang mga tao. Lahat ng tinurukan nung gamot na ito, naging normal na naman ang kanilang buhay. Naging normal na tao na naman. Ang pagkakaiba nga lang, yung mga dati, madaling magkasakit. Ngayon, hindi na yata tinatablan na sakit. At talaga namang kahit ano pang sakit ang ilagay mo, hindi uubra. Tanging kamatayan lamang ng tao kung ito'y sasadyain, papatayin, masasagasaan, tatalon sa building, at kung ano-ano pang may kinalaman sa pagpatay. Subalit yung mamamatay sa sakit, hindi na. Wala nang mamamatay sa sakit. Parang zombie din na kaya lang normal ang pagkatao. Hindi na yung napapanood natin sa pelikula na nakakatakot. Yan ay normal. Pag-gaya na rin natin. Ganon din ang kanilang isip, lahat, gawain. Subalit ang isang matindi na epekto nito
itong gamot na sinasabi niya, maapektuhan daw ang reproductive organ ng isang tao. So, sa madaling salita, malaki ang posibilidad na ayon sa kanyang sinasabi na hindi na manganganak ang tao sa mga taong nasaksakan ng tinatawag na gamot na ito. Oo nga, hindi na mamamatay, pero ang masakit hindi na sila manganganak. Kumbaga, wala na, nasira na kanilang reproductive system. Ngayon, hindi naman lahat ng tao raw nagpaturok nito. Kaya marami pa rin ang nanganganak. Yun ang mga normal. Subalit darating din daw ang panahon na karamihan sa pagpapaturok din daw ng gamot na ito. At talaga naman, ang tao raw kapag nangyari ito tumatanda hanggang 10 hanggang 100 taon hindi namamatay dahil di naman nagkakasakit. At ang sabi niya, yan daw pagtanda isang uri ng sakit. At siya magagamot daw yan. Kaya hindi na gaanong tatanda ang tao. Maaaring magmamature pero hindi na kagaya ngayon na mga senior citizen na talaga namang ugod-ugod na. Yun daw hindi na raw ganon. At dahil nga apektado ang ating reproductive system, bilang lamang ang ipapanganak. At itong mga papanganak na ito ay mga tatawagin daw ito mga golden babies. Kasi ito raw ang pag-asa ng ating planeta upang muling dumami ang normal na tao. At kasabay nito, dahil nga hindi na nagkakasakit, pero pagkawari, binaril ka, nasira yung kidney mo, o nabangga ka, nasira yung mo, nagkakaroon na kagad sila ng transplant kung ano nasira sa'yo. Papalitan nila ito ng either yung kidney din o artificial kidney. At ito'y mahahaling ang mga scientifico na gumawa ng maraming clone upang gamitin pamalit sa mga nasirang mga piyesa ng tao, mga organ, kung ano-ano, mata, ilong, at ipapalit yung mga clone. At itong clone daw ang tinatagal daw itong buhay nito hanggang 25 years old. More than 26-30, mamamatay na raw itong mga clone na ito. At ito'y marami raw. Kasi nga ginagamit ito sa medisina. Ngayon naman dumako tayo sa isa pang kanyang sinabi sa akin. Itong araw, nagbabantang mga digmaan. Ito raw, pagsisimula ng ikatlong digmaang pandaigdig. At kapag nangyari na yon, di wala na ang tao. Mauubos din tulad ng ibang mga nauna sa mga tao na pinatay ang kanilang mga sarili. At ang sabi niya, hindi raw papayag ang nature na mangyari ito ulit. At gagawa ng paraan
kung ano-anong paraan upang hindi ito mangyari, upang hindi mangyari ang digmaan at ang tao'y manatiling mabuhay. Hanggang sasapit ang panahon na tataas na ang spiritual na katayuan ng tao. Hindi nagugustuhin ng digmaan kasi mataas ng kanyang spiritual wisdom. At siya kakalimutan na yung mga digmaan na yan. Ito pa, yung ngayong sinasabi nilang artificial intelligence. Ang sabi niya, dahil sa patuloy na pagtalino ng tao, malilika nila ang mga bagay-bagay na magpapahirap daw sa tao. Tulad ng mga artificial intelligence. At iba pa, maliban sa artificial, mayroon pang iba na mula sa computer, na pinapagana ng computer. Marami raw variation ang mangyayari na talagang sasakit ang ulo ng tao. Pero dahil ang tao, hindi naman kaiba nga, sabi niya, hindi lamang pisikal ng kaalaman, kundi spiritual na kaalaman. At dito, sa spiritual na kaalaman, ay malulupig ng tao yan. At yung mapapasunod nila. Kasi yung mga yan wala naman talagang mga espiritu yan. Ngayon kung paano nila gagawin, hindi naman sinabi sa akin. Basta ganun lang ang sinabi niya. At darating daw ang panahon, nakakalas ang mga tao sa mundo at mananawa raw dito at kung saan-saan pupunta. At kaya naman ang tao'y malakas sa loob dahil nga pagkahaba-haba ng mga tinatagal sa buhay. At totoo nga magkakaroon daw ng batas na kapag nag-suicide ka o nagpakamatay, isang napakalaking kasalanan na wala raw kapatawaran ayon sa batas na nilikhain sa darating na panahon. Na halimbawa tumalong ka sa mataas na building at nagkalasog-lasog ang buong katawan mo, patay. Abay, magigising ka na lang ulit, buhay ka na naman. Buhay at nakakulong ka na. Eternal daw yung pagkakulong siya habang buhay mo na yun. Nakakulong ka. Ganun daw ang parusa. Kaya, hindi na raw nagpapakamatay. Mga tao tatakot nakakulong sila forever. Isipin mo yun. Walang kamatayan. Talaga naman medyo, nagbaril ka sa sarili. Sa bugutak mo. Magigising ka na, nasa sa kulungan ka na. At yung napakasing kasalanan, nagpakamatay ka sabi nga, napapalitan lahat nila ang mga bagay-bagay sa ating katawan. At alam mo, sabi niya, isa lamang ang hindi kayang palitan ng tao. Yan daw ating espiritu at kaluluwa. Hindi raw magagawang palitan ng tao yan. Sapagkat daw yan galing mismo sa Diyos. Yan daw, espiritu, yan ang buhay. At yan namang kaluluwa, yan ang consciousness. Kaya naman ako may nakatanga na lang ako sa kanya habang nakikinig ako. Wala na akong maisagot, pero kasi pagka sinabi ko, di mo na ako sasagutin, diretso lang siya sa pagkukwento tingin ko nga parang hindi tao parang robot yung kausap ko. O parang artificial intelligence ganun na kung gusto niya ako sagutin, sasagutin, pero kung ayaw, hindi.
Parang wala lang ako salita lang, tatanong ko, hindi ako papansinin. Diretso lang siya. Nang lumaon daw, ang tao ay talaga namang mapupunta na sa iba-ibang parte ng universe o sanlibutan. At pero bago raw ito mangyari, magkakaroon daw ng isang malaking digmaan. Ito yung magaganap bago yung ibig sabihin doon, yung minahanda ng tao, yung kirang pandaigdig, yung Third World War. Diyan daw magsisimula itong bagay nito. Kaya nga sabi niya dapat maghanda ang tao. Hindi laban sa kapwa-tao, kundi laban sa ibang nilalang na gusto rin tayong alipinin, sakupin, o patayin. At yan, magkakaroon daw ng digmaan. Hindi lamang sa daigdig, hanggang sa labas, sa space daw, ang digmaan. Ganon katindi. Pero sabi niya, huwag daw mag-alala ang tao. Dahil, andyan lamang daw sila at hindi papabayaan ang tao. Subalit, yan daw mga sandata na ating kinagamit, mga super daw yan, na maski yung mga kalaban na mga alien, wala sila niyan. Tao lang meron yan. Kaya, itabi raw yan at gamitin sa mga tunay na kalaban. Hindi kapwa tao. Kagaya ngayon. Sabi nga raw niya, ang lahat ng ito walang silbi. Kapag nawala ka na sa mundo, wala na lahat yan. At ang lahat ng yan, totoo. Pero pagdating ng panahon, ilusyon na rin ang lahat ng yan. Sabi ko. Di ba nga, sabi nyo, hindi matagal mamatay ang tao dahil nga doon sa gamot. Tama. Pero meron ding wakas yun. Meron ding wakas ang tao. At maaring mamatay din. Kaya nga lang mas matagal. Pero bakit kamo pinayagan ng nature yon? Kasi nga ang tao ay hindi nakagaya nung dati na mga barbarian, patay ng patay kahit sino. Yan, pagdating ng panahon na yan, napakataas na ang spiritual na kaalaman ng tao na nilamok nga hindi gustong patayin yung ipis nga naaawa hindi papatayin. Ganon katindi ang tao at ang lahat mamahalin niya. Ang nature, ang hangin, ang tubig, ang lahat, ang mga halaman, ang kanyang sarili, ang kanyang kapwa. Ganon ang mangyayari sa inaharap. Bago pa man yan, ito raw, tinanong ko kasi, mananalo pa ba si Trump? Sabi nga, paano mong nalaman na merong taong Trump ang pangalan na kumakandidato sa pagkapangulo? Ako rin nagulat.
bigla na lang mong pumasok sa isip ko, sabi ko. Sabi niya, tunay nga, ikaw ay isang mistiko, sabi niya sa akin. Ano mo ba yung mistiko? Bakit ako naging mistiko? Sabi niya. Abay, nakikita mo ang mga hinaharap. Siguro ngayon, hindi pa, bata ka pa eh. Pero darating ang panahon, makikita mo ang mga future event, ang mga pangyayari. At ikaw ay magiging isang mahusay na manghuhula. Subalit, dahil sa kababaan ng iyong puso at damdamin, hindi ka tutulad sa mga ibang mga manghuhula na pinagyayabang ang kanilang mga hula. Ikaw hinulaan mo, binalaan mo. Sapat na sa iyon. At ni 5 nga hindi ka tatanggap ng pera. Sabi ko naman, paano yun? Nagpahula sa akin kahit 5, hindi ko pababayaran. Oo. Yan ho, yan yata mali na kayo, sabi ko. Mukhang pera din ho ako, sabi ko. Sabi niya, hindi. Sabi niya, hindi ka mukhang pera. Sabi, gano'n po ba? Parang, sana totoo. At ikaw ay magiging isang manggagamot. Isang napakagaling na manggagamot. Napindutin mo lang ang kanilang kamay, ang kanilang bisig, o yung may sakit na lugar ng kanila katawan, ay agad itong gagaling. Sabi ko, posible naman daw. Ang totoo, gusto ko talagang maging doktor. Simula sa pagkabata. Pero, yung maging doktor na hindi naman ako nag-aral, hindi ho. Ako mas bilib ako sa mga doktor kasi magagaling yan. Pero yung manggagamot ako ng kagaya na sinasabi nyo, para namang hindi totoo. Darating ang panahon na magagawa mo yan. Oo. At hindi lang yan. Sabi niya sa akin, marami ka pang taglay na mga kapangyarihan na hindi mo naman gagamitin. Maaring gamitin mo kung gusto mo lang. Sabi niya, ano mo yung mga kapangyarihan na yan? Sabi niya, marami. Kaya mong kontrolin ng apoy, hangin, tubig, at kung ano-ano pa. At maging tinatawag na telekinesis o psychokinesis ay magagawa mo rin. Pero, sabi niya, hindi mo ito gagawin. Bakit nga? Kasi nga, lubhang napakababa na loob mo at hindi mo pinagyayabang ang mga bagay na alam mo. Sabi ko, hindi ko talaga ako makapaniwala sa sinasabi niyo. Sabi niya, hindi ka ba talaga naniniwala sa sinasabi ko? Oo, hindi ako naniniwala. Bueno, halika. Tinawag niya yung babaeng nagbigay ng kapit tinapay. At may binulong siya. Nang bumalik yung babae, may dala na itong parang planggana na may tubig. Sabi niya, tumingin ka. Ano nakikita mo? Wala ho, sabi ko, tubig. Sabi niya, tingnan mo pa ulit. Titigan mo siya. At yan, isa sa kapangyarihan mo. Ha? Sabi ko, di naman. Sige. May nakita ko.
isang bata, siguro mga 10 to 12 years old, something like that. O mas bata pa. Sabi niya, yan ang mapapangasawa mo. Oh. Yung bata na yan, sabi ko, ay naku, imposible naman. Kabata-bata ko yan para maging asawa ko. Tatanda rin yan, sabi niya sa akin. At yan ang mapapangasawa mo. 10 taon ang agot ng inyong edad. Oh. Sigurado kayo ah. Talaga naman kung pinabibilib niyo talaga ako eh. Pero hindi pa rin ako naniniwala, sabi ko. Ay dyan, mahirap talaga ako mapaniwala. Kaya ako hindi ako nagpapahula eh. Sabi ko ba. Tapos sabi niya, gusto niyo siya makita ng dalaga na? Sige, titigan mo. Aba, nakita ko nga isang dalaga. Ayun, maganda. Maganda, sabi niya. Siya talaga ang mapapangasawa mo. Ay, nako. Para na lang matapos na. Sige ho. Ay, hindi ko alam kung kailan kong papangasawa yan. Sabi niya. Pumutuli natin yan, yung tungkol dyan. Makalipas ang ilang taon. Siguro mga 10, mahigit pa. Aba, yung nakita ko doon sa pinakita sa akin ng Supremo, abi nakita ko, kamukha niya. Sabi ko, alam mo kung anong sa ako nakita, nagtitinda ito ng barbecue doon sa harapan ng, kasi ang mother ko kasi meron siyang sing-along karaoke. Ako tumatambay-tambay ako doon. Andun siya. Ako naman pagkano. Pero on that time siya na akong manunulat. Siya na akong writer. Kaya doon ako madalas tumambay kasi doon sa isang kwarto ay tahimik. So, nakikita ko siya pagka yung nagdadaan ako galing sa mga pinuntahan kong lugar. At, ewan ko ba, bumili ako ng barbecue sa kanya. At, meron siyang kaibigan eh. Maganda rin yung kaibigan niya. At ito, sabi ko, maganda ito. Eh, yung aking kaibigan na si Dodge Sanchez, eh, mahilig sa chicks yun eh. Eh, sa totoo lang, naghahanap siya ng gusto niya mapapangasawa. Sabi ko, pwede ito. Nakilala ko yung babae. Oo. At, nung makilala ko, naging kausap-usap ko. Pero yung mapapangasawa ko, ay hindi ko pa nakakausap sa plada. Ayun nga, dinala ko yung kaibigan ko, si Dodge, at pinakilala ko sa kanila. Tapos sabi niya, ano pangalan niya? Hindi ko alam. Sabi ko, yan hindi ako kinakausap niya, sabi ko. Sabi niya, okay lang, sige. Ano gagawin? Sabi niya, punta natin sa bahay nila, ligaw mo doon. Naman daw ako naniligaw eh. Sabi ko ayaw kong ligaw-ligaw na ganyan. Halika na, sabi niya sa akin, pumunta. At doon nga simula nun ay pinunta namin sa bahay yun. At ay pa rin ako pansinin. Talagang suplada. At nang minsan, yan sabi ko sa kanya. At nakausap ko, wala yung kasama niya, kaibigan niya. Sabi, bili nga ako ng tinda mo. Pinagbila naman ako. At sabi ko, pwede ko bang makita ang palad mo? Ewan ko, pinagbigay niya ako, pero mukhang galit siya sa akin eh. Tinignan ko yung palad niya. Tapos binasa ko, sabi ko, alam mo, marunong ako magbasa ng palad. At
pangasawa ko. Nako, nagalit sa akin, iniwanan ako. Sira ulo raw ako, baliw. Tapos bigla lumabas na lang yung kaibigan niya. At sabi, bakit dad pumasok? Nako, galit na galit sa'yo, huwag ka na magpakita. And would you believe? Siya nga ang napangasawa ko. Ay, tama yung sinabi ng Supremo. Ay, yun, isa yun sa mga maraming mga nangyaring sinabi niya na naging totoo. At ayun, sabi niya, naniniwala ka na? Sabi, hindi ka rin, sabi ko. Hindi talaga ako, pasensya na ako kayo, hindi ako naniniwala dyan. Sa mga hula-hula, wala akong kapanipaniwala dyan. Sige. Alam mo ba na ikaw ay papanoorin ng buong mundo someday? Ako? Ay, hindi man po artista eh. Nung nag-aaral pa lang po ako, saka wala akong hilig dyan ka ako. Hindi ako maaaring marunong ko magsayaw, marunong ko kumanta, pero wala akong hilig ko dyan, pasensya na. Mukhang salyan na naman po yung mga sinasabi nyo. Hindi, sabi niya, totoo yung sinasabi ko. Mapapanood ako. Sige na nga ako. Ano pa buho ba? Ano pa bang nakikita niyo tungkol sa akin? Marami. Marami. At yun, sinabi niya sa akin, napakarami nga. Hindi ko naman pwede na sabihin sa inyo dahil mga personal ko na yun. Oo. Yan nga ang pangasawa ko, personal na yan eh. Marami siya sinabi tungkol sa mga mangyayari sa akin. At marami ang nangyari. At naging totoo sa mga sinabi niya. Pero doon di ako naniniwala nung sinasabi niya sa akin yun. At marami pa siyang sinabi tungkol sa mangyayari pa sa ating bansa. At alam niyo ba, nung on that time, medyo makiling ako sa kaliwa eh. Kasi nga naging radikal akong estudyante. Sumasama ako sa mga rally-rally. At yung mga Marcoses, kinainisan ko yan. Ayaw ko sa kanila dahil nangurakot nga sila sa ating bansa. Pero nang lumaonin, ako mali pala ako. Hindi naman pala totoo yun. Wala pa kasing social media nun. Puro chismis lang pala yun. Hindi pala totoo. Propaganda. Gawa-gawa lamang nila. Kaya nga nung nawala yan, naghinayang din ako noon. Ang ganda naman talaga rin ng takbo na ng bansa noon. Pero na nawala ay medyo sumalay sa rempang ang ating bansa. At mabuti nga medyo, o nga pala, Marcos na naman pala nakaupo ngayon. Sinabi ko yan, nauupo siya sapagkat siya yung itinakda. Maraming dininiwala sa akin yan, pero nung sinabi ko, matagal kong sinabi yan pero hindi naniniwala. Ayan na, nakaupo na. Parang totoo nga sinabi ng Supremo na mababasa ko na yung hinaharap pagdating ng panahon. Sabi niya, magiging kalunos-lunos daw ang ating bansa. Alam nyo ba, nangyari naman talaga. At talaga namang bumagsak na bumagsak ang ating bansa. Dumami ng dumami ang mga masasama. Dumami ng dumami ang mga adik. At talaga namang
puro puro kaguluhan na lang, hold up dito, kung ano-ano. Para bang takot na takot kang lumakad noon on that time. Pero sabi niya na sandali lang daw yun. Yung palang sandali na yun, inabot ng 30 years. 30 years. Sandali. Pero 30 years sinabi niya. Hindi, actually, hindi sinabi 30 years. Ako nagsabi noon, 30 years. Sipin niyo, napakahaba na. Pero sabi niya, sandali lang daw. At magbabago daw yan. Kapag naupo na raw ang isa pang Marcos. Naku. Galit ako dyan. Kita ko sa mga Marcos talaga yan. Naku, hindi posible. Kasi isip ko na lang, imposible sinasabi nito. Malabo ng mapo yan. At marami pa siyang hinula sa akin. Marami pang sinabi. At ito ay pag-uusapan natin sa susunod na issue. Kaya huwag kayong bibitaw. Ang lahat ng ito, sasabihin ko sa inyo, walang kulang, walang labis. Paano? Hanggang dito na lang. At may ngumingiyaw na pusa. Hanggang sa muli. Sa lahat ng mga nakinig at nanood, marami pong salamat. At sa lahat ng mga naniniwala, ay salamat. Alam niyo, nadagdagan niyo naniniwala sa akin. Totoo lang, unti-unti, nung nag-umpisa ako, talagang mga halos walang maniwala. Parang hindi na rin daw totoo yung sinasabi ko. Pero ngayon medyo parami na ang naniniwala. At sana isa kayo. At sabi niya, yun daw mga sinabi ko o sinabi niya, ikukwento ko raw ito pagdating ng panahon. At dahil ito'y napakahalaga daw, ito raw ang magbubukas sa spiritual na kaalaman ng tao. Marami ng mga esoteric philosophy, sabi niya, mga occultism, mga religion, mga kung ano-ano pang mga paniniwala. Pero yung sinasabi mo, someday susundan yan ng tao. Sabi niya, sa umpisa, hindi papansinin. But later on, hahanapin nila ang iyong salita. Paano? Hanggang dito na lang uli. Pahaba na naman ang ending. Hanggang sa muli. Tandaan niyo, marami pa tayong pag-uusapan. May karugtong pa yan.